test lang guys. Okay, so na-answeran within 8 minutes. Submit quiz. So ito siyang lalabas guys. Ito ang kagandahan niya kasi nagbibigay siya ng feedback at saka nagbibigay siya na pinipresent niya yung tama at yung mga mali at ini-explain kung bakit nagkamali o bakit tama. Okay? So, good afternoon. I-share ko sa inyo itong bagong innovation natin. Tinatawag ko ito na offline interactive reviewer for students. So, specifically, ito siya para sa Philippine Politics and Government class ko. So, ito yung app. So, pwede na nila ito ma-share sa mga classmate nila sa kahit anong file sharing app na meron sila sa mga device nila. So, ganito siya guys. Okay. So, open na. Ito yung lalabas. So, bali, ang app na ito ay isang exam app guys na currently ay nakatime ito sa 8 minutes. Ayan, 8 minutes. Then, once you click the start exam button, mag-start na siya. So, ang mangyayari pag naabutan siya ng 8 minutes at hindi pa siya nakapag-submit sa submit button, ay mag-force submit ang app at lalabas ang result niya. At hindi na mag-account yung mga hindi niya na-answeran. So, sa ganitong paraan guys, ay nag-videohan natin ang possibility ng cheating. Obviously. Okay, so start tayo guys. So, ito. Subukan ko i-simulate ang part na scenario na nakapag-exam siya, nakapag-click siya sa submit button within 8 minutes. So, for example, pamilya na Moodoo, yan. Tapos pag-organize. Okay, yan. Ayan. Okay. Ayan. So, bilis. So, this is 20 item test lang guys. Okay, so na-answeran within 8 minutes. Submit quiz. So, ito siyang lalabas guys. Ito ang kagandahan niya kasi nagbibigay siya ng feedback at saka nagbibigay na pinipresent niya yung tama at yung mga mali at in-explain kung bakit nagkamali o bakit tama. Okay? So, for example, punta tayo sa feedback muna. So, for example, ito sa feedback. So, you scored 9 out of 20. Don't give up. This result shows that you may be struggling with the foundational concepts in politics and governance. It's okay. Learning is a process. Review your notes, rewatch your lessons, and ask for help when needed. Your improvement starts with consistent effort. You can do it. Okay, so when you check guys, then what does politics and governance needed for? So distribution and exercise of power. So explanation, politics fundamentally concerns the processes by which power is acquired and exercised within the society. So dito rin yung mali niya ay in-explain who holds the supreme power in a democratic government like the Philippines. Answer niya ay Congress. So ang corrected answer guys ay yung people, the people. Explanation, in a democratic system like the Philippines, sovereignty resides in the people who delegate power to their elected representatives. So sa ganitong paraan guys ay nabibigyan natin ng linaw, maliit yan. Parang interactive talaga siya guys kasi
nagbibigay siya ng feedback, ayan, nagbibigay siya ng mga tama at mali, no? Kinakorek niya yung mali, no? At in-explain niya. So, ganun siya, guys. Ayan. So, ngayon, guys, isa-simulate ko sa inyo kung yung maabutan ng time, maabutan ng 8 minutes. Kasi, nakasit ito, guys, na pag naabutan ng 8 minutes, dapat nag-for submit siya. Okay, so, subukan natin ulit, guys. So, ito si Maria Helena Budo. Ayan. So, hintayin ko yung 8 minutes, guys. Naku, ang tayo ng 8 minutes, no? Hintayin. So, hintayin din ito. Ngayon, guys, ay ganito ang nangyari. So, may isi-share ako sa inyo. So, itong 8 minutes, nagkakaroon kami ng promotion, sagutan ng mga kapwa senior high school teacher ko, kasi hindi sila makapaniwala, guys, na yung exam ko sa Media and Information Literacy ay lang 8 minutes yung 40 item test. Yun, nagkasagutan kami kasi may mga bata na nagrereklamo sa kanilang advisor, mga advisory kasi yun. Sabi nila ay 8 minutes lang yung exam ni Sir Valer. So, ganito kasi yun, guys. Yung exam ko ay online. Kagaya nito, online. So, pag guys, kasi may na siya may nandiyan na lahat eh. So, hindi na kailangan mag 1 hour, no? Hindi na kailangan mag 1 hour kasi nandiyan na lahat. All you have to do is to click. Read and click. Hindi kagaya sa yung pen at paper test na nagsusulat. Nagbabasa, nagsusulat. So, ganyan. Nag-i-erase, ganyan. So, that's why reasonable lang siya na 1 hour. Pero dito sa pag ganitong mga klaseng exam, at saka yung online, lalo na sa Microsoft Form at Google Form, ay yung 10 minutes, yung 10 minutes sa 40 item test ay na yan, guys, masyadong mataas na oras. Hindi na yan na wala na talaga, wala na ibang maiisip yung bata, no? Nagkakaroon pa ng dahilan para mag-cheat. So, ganyan. So, 8 minutes. So, hintayin natin, guys, ang 8 minutes. 8 minutes. So, ipa-fast forward ko na lang yung video. Hindi ko itatouch yung submit quiz button. Hayaan natin na maabutan. Kasi isa-simulate natin na naabutan tayo ng 8 minutes. Okay? Okay, guys. So, 20 seconds na lang. 18. So again, guys, sinisimulate natin na yung bata na nag-answer dito sa exam ay maabutan siya ng 8 minutes. So, ito na. Tingnan nyo, guys. Boom. Okay. So, time's up. Your quiz has been automatically submitted. So, na-simulate natin, gumana siya na nag-auto-submit siya. So, the same effect, guys, yung nakapag-take ng exam within 8 minutes. Okay. So, that's all, guys. So, ito yung app natin, ginawa natin. Ayan. So, again, pwede ito ma-download sa mga sa mga device ng mga bata. Pwede din ma-share sa mga device nila gamit ay isang sharing app. You share it. And para ang ginagawa ko nito, guys, ang ginagawa ko ay sa
Google Classroom namin, inano ko, in-upload ko ito sa Google Classroom. At doon sa Google Classroom, i-download ng mga bata. So, that's all guys. That's all for now. This is our app. Ayan. So, the next video guys, I will share to you kung paano ko ito ginawa. Thank you! Papalike naman dyan.